Lumipas ang mga araw at mas ramdam ko na ang mga sintomas ng sakit ko, parang hinahalukay ang tiyan ko kapag nagsusuka ako at bigla na lang magko-collapse, katulad nung magpunta kami sa trabaho ni Cornelio, bigla akong inatake. Hi Almira, ako nga pala si Herman Montes and I pleasure to meet you again. The way I look at him ang bait niyang boss. Wait, what? Again? Hello Sir Herman, Almira Clarete po, nga pala Sir Herman. Herman na lamang, thank you po pala kasi pinayagan niyo po si Cornelio na magstay muna sa tabi ko. Well, he's my best friend after all, best friend ni Cornelio ang boss niya. Yes love, best friend ko siya but here in office kailangang magpaka-professional. And kung hindi mo naaalala, nakakasama niyo ako ni Cornelio nung high school tayo. High school? Wala naman akong naaalala nun eh. Naaksidente po kasi ako nung mag-grade 11 po ako. Tumango na lamang siya at pinapasok kami sa kanyang opisina. Pwede bang dito ka muna Almira? Ipapakilala ko lang si Cornelio sa mga investors na kakadating lang. Yes, I am okay here, just stay here okay. Pag may naramdaman ka, uminom ka kaagad ng painkiller mo. Lumabas na sila ng office at kinuha ko naman yung libro na dala ko. Lumipas ang 30 minutos at nakakaramdam na ako ng sakit ng ulo kaya itinigil ko na ang pagbabasa. Ipinikit ang mga mata at hinimas ang ulo ko pero hindi pa rin nawala ang sakit. Hinanap ko sa bag ko ang painkiller pero habang naghahanap ako ay biglang bumaliktad ang tiyan ko. Dali-dali akong tumakbo sa comfort room ng opisina ni Herman at sumuka. Halos sumakit na ang lalamunan ko kakasuka pero wala nang lumalabas sa bibig ko kundi laway ko na lang. Sumasakit na rin ng todo ang ulo ko at umiikot na rin ang paningin ko. Humawak ako sa lababo para makakuha ng suporta. Tulong, mahinang sigaw ko at dumilim na ang paningin ko. Lumipas na ang 1 oras at pabalik na kami sa office ni Herman, ipinakilala niya ako sa board of members as new chief operating officer, I got promoted despite of my absences, nagagawa ko pa rin naman ng mabuti ang trabaho ko, I always assure na tama ang pag-operate ko. And because of that I got promoted. Pagkapasok namin sa opisina niya ay wala sa sofa si Almira. Lira, where's Almira? Si Almira sir? Yes, yung kasama namin kanina. Lumabas ba? No sir, wala naman po akong nakitang lumabas, baka nasa comfort room sir. Comfort room? Parang may nangyari. Dali-dali akong pumunta sa comfort room. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng comfort room at doon nakita si Almira na nakahiga sa sahig, walang malay at namumutla. Almira, tinapagtapik ko ang kanyang pisngi ng ilang beses pero hindi pa rin ito nagkakaroon ng malay, binuhat ko siya at lumabas sa comfort room. Nasa loob ba si Almira? What happened to her? Inatake na naman siya ng symptoms ng sakit niya, dadalhin ko lang sa ospital. Wait, sasama ako. Dali-dali naming isinugod sa hospital, habang nasa sasakyan kami ay tagaktak na ang pawis ko at kinakabahan na ako ng todo. Sana matapos na ang sakit ni Almira, sana gumaling na siya. Nang nasa hospital na kami ay inilagay kaagad siya sa emergency room. Lumipas ang 1 oras ay lumabas na ang doctor, she's fine, cause of symptoms lang ang nangyari sa kanya. As soon as possible kailangan siya ulit matest. At umalis na ang doktor, bakit hindi pa siya ino-operahan bro? Inis na saad ng katabi ko, si Herman. Hindi pa 7mm ang brain aneurysm niya, so hihintayin pa nila na mag 7mm pa? Naiintindihan ko ang galit ni Herman pero wala din akong magawa. Hinintay naming magising si Almira bago iuwi ito sa bahay. Cornelio, sigaw ni Almira, bakit? Hingal nitong sabi habang nakahawak sa kanyang mga tuhod. Ibili mo ako ng napkin, nahihiya ako, meron kasi ako ngayon, at hindi ako nakabili nung last na nag-grocery kami. Wala akong narinig na ingay kaya inalis ko na ang unan sa mukha ko. Wala na si Cornelio sa kinatatayuan niya at wala rin ang phone niya sa side table. Asa na kaya yun? Baka binilhan ako ng napkin, nagpaikot-ikot ako sa kama nang umilaw ang cellphone ko. Kinuha ko ito at tiningnan kung sino ang nag-message dito. Para kay Miss Almira Clarete, binasa ko ito at napatampal ang palad sa noo. Oo nga pala may iniwan akong trabaho at hindi ako nagpaalam. Dali-dali akong naghanap ng formal dress at hinanap ko yung mga test results ko, ipapakita ko ito kay Sir Timothy.
Habang hinahanap ko ang mga test results ko ay dumating si Cornelio at may hawak na supot. Anong hinahanap mo, love? Yung mga test results ko. Nag-message kasi si Sir Timothy and nakalimutan ko pala na magpaalam. Tapos almost 1 month na akong di pumapasok. Nasa Baguio na dala natin nung last kang nagpa-check up. Ako na ang kukuha, magbihis ka na. Almira, sigaw ng mga ka-office mates ko. Hi guys! Ang tagal mong nawala Almira, we miss you. Oo nga Almira, ang tagal mong nawala. Bakit ba, luka-luka ka hindi ka man lang nagpaalam? Mamaya ko na lang ipapaliwanag, yare kasi ako kay Sir Timothy. Sige girl, dumiretso na ako sa office ni Sir. Good afternoon sir. Napatingin siya sa akin, nakakunot ang noo at kita mo ang inis sa kanyang mukha. Bakit ngayon ka lang pumasok, at bakit hindi ka man lang nagpaalam? Didn't you think na may trabaho ka rito? Napayuko naman ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ako sumagot at inabot na lamang ang envelope na hawak ko. Ano ito? Hindi ako umumik kaya binuksan niya na lamang ito. Habang binabasa niya ito, ang kanyang inis na mukha ay unting-unti nang napapalitan ng pagkagulat. Brain aneurysm, Almira, you had? Naging maayos na ang kanyang mukha. Yes sir, na-confine po ako sa hospital more than a week, and kakalabas ko lang po. Sorry for yelling you, Almira, I am really sorry, I didn't know, paghingi nito ng paumanhin. Okay lang po sir, pinaupo niya ako at nagkwentuhan kami, actually close ko ito si sir kaya lang same as Herman and Adam ay nagpapaka-professional kami. Salamat sa oras Almira, magpagaling ka, akala ko talaga hindi ka napapasok, sir naman at inayos ang buhok ko. Tumawa na lamang ito, pagkababa ko ay nakita ko ang mga ka-office mate ko na nasa kanya-kanya nilang cubicle. Tinadtad nila ako ng tanong at ipinaliwanag ko naman ito ng maayos, mayroong umiyak. 4 PM na nang napagpasyahan ko na umuwi na, pagkarating ko sa bahay ay nahiga na ako sa kama at hinayaan ang sarili na lamunin ng dilim. Naghahanda ako sa pagpasok ko sa office, yes, nagtatrabaho pa rin ako. Ayaw sana ni Cornelio na magtrabaho pa ako pero sabi ko kaya ko naman, and my boss promised na light paperworks lang ang ipapagawa sa akin, so pumayag na si Cornelio. He will check me from time to time na lang daw, Cornelio, aalis na ako. Ginulo pa niya ang kanyang buhok at tumingin sa akin na frustrated, lumapit ako sa kanya at inayos na ang kanyang necktie. Thanks love, by the way ihahatid kita, at kinuha ang kanyang bag. Hindi na ako umangal at isinukbit na lang ang braso ko sa kanyang braso. Hinatid niya nga ako hanggang sa cubicle ko, my gosh pinagtitinginan kaming mga ka-workmates ko. Gotta go love, update me okay? Oo, ingat ka at mahal kita. I love you more. Pagkaalis ni Cornelio ay inasar-asar pa ako ng ka-office mate ko. Tumigil nga kayo, Almira, are you sure na kaya mong magtrabaho? Bahid ang pag-aalala ni Jonah sa kanyang tono. Jonah, I am perfectly fine, no worries about me. At kaya ko pa naman mag-work, ayoko naman iasa na lang kay Cornelio ang lahat. Just call us kung may maramdaman ka okay, saad ni Ruth at nauna nang bumalik sa kanyang cubicle. Niyakap muna ako ni Jonah bago bumalik din sa kanyang cubicle. Naging maayos ang pagtatrabaho ko sa paglipas ng araw. And I wish na sana ngayon din. Nagsuka na naman kasi ako kanina. Sabi pa ni Cornelio, ay i-excuse na lang daw niya ako but I insist na papasok ako, nainis pa sa akin. Almira, are you okay? Namumutla ka? Tanong ni Sir Timothy nang makasalubong ko sa hallway patungong cafeteria. Yes naman sir, mainit lang po. Bakit hindi ka umuwi ng maaga Almira? Suggest ni Sir Alan. No sir, I am okay, promise. Itinaas ko pa ang kanang kamay ko. Natawa na lamang ito at umalis na sa harapan ko. Bumalik naman ako sa cubicle ko at pinagpatuloy ang paperworks ko. Nang matapos ko na ang paperworks ko ay isinandal ko muna ang ulo ko sa lamesa ko at umidlip saglit. Idinukdok ni Almira ang kanyang ulo sa lamesa at umidlip. Tahimik na sana ang buong building nang biglang pumasok ang isang babaeng posturang postura at nakasuot ng makapal na make-up. Hey you woman, where is Almira Clarete? Mataray nitong tanong. Dulong cubicle miss,
Hindi na nagpasalamat ito at dirdiretsong naglakad hanggang sa makita niya ang dulong cubicle. Nakita niya ang isang babaeng nakadukdak ang ulo sa lamesa at mukhang natutulog ito. Hinatak niya ang buhok nito kaya napa-out of balance ang babae. Oh my gosh, what the hell? Tawagin niyo si Sir Timothy. Guard, guard. Miss, bitawan mo si Almira. Tigilan mo ang best friend namin. Your freaking mouth. Inis nitong Saad habang tinutukan pa ito ng gunting. Ano ba, Ate Minerva, bitawan mo nga ako. At nagpupumilit na makawala sa kanyang ate, habang hinahawakan ng mabuti ang kanyang suot na wig. Can't you just get lost, Almira? Tinulak pa nito sa bangkuan upang mapaupo pa uli. Ouch, daing ni Almira. Hoy, best friend natin yan, tigilan mo nga yan. Jonah, wag, pigil ni Almira sa kanyang mga kaibigan. I'll handle this, please. Hindi na siya nito pinansin at umirap na lamang. Ate, wag ka naman mag-eskandalo dito, mahinang saad ni Almira. Lil sis, haven't you heard that I wouldn't let you be happy, poor you, Marting, sabi ni Minerva at itinulak-tulak pa si Almira ng paulit-ulit. Hinding-hindi ka mananalo, laging nananalo ang mabubuti kaysa kasamaan, matalim ang tingin ni Almira sa kanyang ate. Talaga, sinampal ni Minerva si Almira sa magkabilang pisngi. Nasaan si Sir Timothy? Nasa conference pa si Sir. Di si Sir Alan na lang ang tawagan nyo, kasama din ni Sir Timothy. Hindi maawat-awat ng mga ka-workmates ni Almira ang kanyang kapatid sapagkat may hawak itong gunting. Hindi makapagsalita si Almira at nahihilo na ito at nagsisimula ng manakit ang kanyang ulo. Sa kabilang banda, si Cornelio ay papunta ngayon sa trabaho ni Almira upang dalhan ito ng lunch. Habang siya ay nagmamaneho ay hindi niya maiwasang hindi kabahan kaya't mas lalong binilisan niya ang pagmamaneho. What's going on here? And who the hell are you? Sigaw ng isang matipunong lalaki. Oo, Timothy Zamora, what do you think are you doing? Minerva, gulat niyang tanong sa babaeng nasa harap niya. Timothy, my childhood friend, how are you? I miss you, malanding sabi ni Minerva. Well, then to tell you honesty, I don't miss you, prank ang sagot ni Timothy. Miss, pwedeng pakibitawan na si Almira, you're hurting her. And why would I do that? Are you his boyfriend? Iritableng tanong ni Minerva. No, but I am the one of the bosses, and get your filthy hands from her. The heck you care? Itinayo nito si Almira at saka sinabunutan uli. Ate, tama na, nang hihinang bulong ni Almira. Hindi na mahawakan ng mabuti ni Almira ang kanyang suot na wig at ramdam niyang mababaklas na ito. No one can stop me, saka sinampal at pinagtatadyakan nito na nagdulot ng pagkatanggal ng kanyang wig ng tuluyan. Oh my gosh, bakit naka-wig si Almira? Bakit ang nipis na ng kanyang buhok? Is she sick? Yes she is, girl. Ilan sa mga sabi-sabi ng kanyang mga ka-workmates. Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Galit na anes ng kakadating lamang na si Cornelio. Kitang-kita mo rito ang galit sa mga mata nito. Huwag kang lalapit, hindi umimik si Cornelio at tinanguan si Alan at Timothy. Pumunta ang dalawa sa likod ni Minerva habang ang dalawang kaibigan naman ni Almira ay nasa magkabilang gilid. Hinawakan ng dalawang lalaki ang babae at pinagtulungan naman ito ng dalawang babaeng si Jonah at Ruth. Arg, tama na, Marteng, sigaw nito at pilit na lumalaban habang si Cornelio ay patakbong pumunta na sa pwesto ni Almira na ngayon ay walang malay. Guard, please, bring her to the police station, autoridad na sabi ni Timothy. Pilit ginigising ni Cornelio si Almira, lumapit na rin ang mga ka-workmates nito at nagsisimula ng mag-iyakan. Cornelio, dalhin na natin siya sa hospital, tarantang sabi ni Alan at Ruth. Binuhat na ni Cornelio si Almira at nagpresenta naman na si Timothy na lang ang magmamaneho. Almira, come on, wake up, paggigising ko rito. Nakaratay siya dito ngayon sa hospital dahil sa kagagawa ng kapatid niya. How dare her, kakasuhan ko siya. Bro Cornelio, kumain ka muna, pag-aalok sa akin ng pagkain ni Alan. Naiwan kaming dalawa rito at umuwi si Timothy upang asikasuhin ang kanyang business. Inilingan ko lamang si Alan at tinignan na lamang uli si Almira na ngayon ay mahimbing na natutulog.
Kita mo sa kanyang mukha ang pagod at mga pasang na tamo niya mula sa kanyang demonyong ate. Knock knock, pwede ba akong pumasok? Yes Doc. Hi Mr. Robles, I just want you to talk about Miss Almira case. Ano pong results Doc? How's her? Well the result says that na hindi pa siya pwedeng operahan, after a month or more than pa. Masyadong mabagal ang paglaki ng kanyang brain aneurysm sa kanyang ulo. Kailangan niya ng matinding pahinga. I suggest na wag na siyang magtrabaho for her safety, and I have seen some bruises in her face at sa kanyang mga braso. What happened? Sinaktan po siya ng kanyang ate, mas mabuti kung ilayo niyo siya dun, ipainom niyo pa rin sa kanya ang gamot. Sasabihin ko kay Timothy na hindi na pwedeng magtrabaho si Almira. Salamat kuya, kailangan lang talagang mailayo si Almira kay Minerva. Last time na nagkita sila, sinaktan niya si Almira, sinabunot sa bunutin and yet nahulog ang wig nito. Wait, anong wig? Dahil sa brain aneurysm ba niya yon? Yes, I don't know, walang sinabi dun ang doctor and Almira didn't explain. Kailangan natin yung malaman, paano pala kung hindi lang yun ang sakit ni Almira? Bigla kong naalala si Minerva, paano niya nagawa ito sa kapatid niya? Lumipas ang araw at unti-unting naging okay si Almira, pero the fact na hindi pa rin bumabalik ang tunay niyang lakas. Cornelio sige na kasi, gusto kong magtrabaho. I've many times that I told her na hindi siya pwedeng magtrabaho. Almira, ang desisyon ko ay hindi na mababago, dito ka na lang sa bahay. Yes you have read it right, nakatira na siya sa bahay ko and yung kondo niya ay iniwan niya na muna. Cornelio naman Almira Clarete, oo na, hindi na ako magwo-work. Easy lovers sigawan kayo ng sigawan, pumasok naman si Herman na tumatawa pa. Anong problema niyo? Ask your friend, Mataray na sabi ni Almira. Almira, alam kong gusto mo magtrabaho, pero sabi nga ng doktor mo ay bawal, gusto mo bang mamatay na lang? Hindi naman sa ganun, anyare ba pre? But sabi ni Herman nagkainitan kayo ni Almira. Gusto niyang magtrabaho, di mo pinayagan kaya nagkainitan kayo? Oo, ayaw ko naman siyang pagtrabahuin nang malaman namin ang sakit niya ay sinuggest ko pa yun sa kanya. Pero sabi niya at ayaw niya daw maging pabigat sa akin. Ha? Paano ang pabigat? Boyfriend ka niya. Ayun na nga sinabi ko yun sa kanya at ang sabi niya, hindi mo pa ako asawa kaya wag mo akong paggastusan. Kailangan pa bang maging mag-asawa kayo? Gusto ko na nga mag-propose sa kanya kaya lang alam ko naman na marami pa siyang iniisip. Gusto niya pa malagay sa tahimik bago yon. Nang matapos kaming mag-usap ni Herman ay nahimasmasa na ako. Pinaintindi niya ang sitwasyon ko at sitwasyon ni Cornelio. Alam ko naman na nasasaktan si Cornelio pero ayokong maging pabigat, alam niya yun. Natapos ang pag-uusap namin nang dumating sina Sir Timothy at Sir Alan. Mga ilang minuto na ang lumipas nang mapagpasyahan kung pakinggan sila. Nagtago ako sa gilid ng bintana na maririnig mo ang usapan nila. Gusto kong gumaling si Almira, pero parang ayaw niya. Ayokong mawala siya sa akin kaya nga ginagawa ko ang lahat para gumaling siya, mahal ko kasi yun. Mahal, pasensya na, napaiyak ako sa sinabi ni Cornelio. Ganun ba ang pinaparamdam ko sa kanya? Gusto ko na maging asawa niya pero ayoko siyang madamay sa gulo ko sa pamilya ko. Love sorry, but ang sama ko, I hate you, ang sama mo, sinaktan mo si Cornelio. Ilang araw na akong hindi iniimika ni Cornelio. Tapos bukas na ang 3rd anniversary namin. Wala ako ngayong kasama sa bahay at pumasok ng trabaho si Cornelio. Kinain ko ang mga pagkaing nakahanda sa lamesa, hindi ako nagpapagutom. Gusto kong lumaban para kay Cornelio at sa pamilya ko na kahit alam kong itinakwil na ako. Alas 9 na ng gabi ay wala pa rin si Cornelio, kaya napagpasyahan ko na tawagan siya pero nakailang tawag na ako ay hindi ito sinasagot. Hi Herman, pasensya ka na sa abala pero nasa office pa rin ba kayo ni Cornelio? Nag-overtime ba siya? Wala na si Cornelio dito Almira, umalis siya at sabi niya niyaya siya ng mga high school friends niya. What? Anong oras siya umalis? Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Around 5 na siguro yun, pero ni isang text o tawag ay wala akong natanggap mula sa kanya. Asan ka na ba ikaw Cornelio? Pinag-aalala mo ako? High school friends niya, ibig sabihin pwede niyang nakachat niya yun.
Pre, dito na kami sa bar, nasa bar siya, bakit hindi siya nagpaalam? Kinuha ko ang sling bag ko at dali-daling sumakay ng taxi. Manong sa bar tayo, habang umaandar ang taxi ay kinakabahan ako, napahawak ako sa dibdib ko nang maramdaman ko ang pagbilis ng pintig ng puso ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Ma'am, andito na po tayo. Nasa labas pa lang ako ng bar ay amoy na amoy ko na ang alak at sigarilyo, para akong nasusuka sa naamoy ko. Papasok pa lang ako ng bar nang magring ang cellphone ko. Hello, sino naman ito? Almira, asan ka? May pasalubong kasi ako sa'yo. Si Timothy pala ito. Nasa bar, what? Nailayo ko ang cellphone ko sa ginawa niyang pagsigaw. Andito si Cornelio, sasanduan ko lang, wait me there, susundan ko kayo. Dapat pinasundo mo na lang sa amin, andito na ako eh. Nilibat ko ang mata ko sa loob ng bar pero wala akong Cornelio na nakita. Naglakad ako papasok at hinanap si Cornelio at ang mga kaibigan niya. Almira, napalingon ako sa likod ko nang may marinig akong nagtawag sa akin. Noel, ang kaibigan ni Cornelio, the certified playboy. Ngumiti ako, si Cornelio, tanong ko nang hindi tinatanggal ang paningin sa kanya. Kita ko ang pagkabalisa niya nang banggitin ko ang pangalang Cornelio. Hindi ko na kasi alam eh, paanoong hindi mo alam? Kasama kasi namin siya kanina pero biglang may nagtawag sa kanya. Nagtawag? Sino? Ngunit, si ano? Noel, sabihin mo kung ayaw mo magkaproblema tayo. Si Minerva, kapatid mo. What? Si Ate Minerva, anong pinag-usapan nila? Bakit kakausapin niya si Cornelio? Napahinto ako nang may marinig ako. Marinig na di kaaya-aya at nagpabilis ng pintig ng puso ko. Di ba si Almira at Cornelio? Bakit hinalikan bigla nung Minerva si Cornelio, at saka kapatid niya yun di ba? Hinalikan, ni Minerva, umakyat ako sa second floor at pinagbubuksan lahat ng pintuan na madadaan ko. Nagbabaka sakali kung makikita ko sila. Pero patuloy pa rin ako sa paghahanap pero nang marating ko na ang pinakahuling kwarto ay tumigil ako sa harap nito. Lalo akong kinabahan sa paghawak ko ng doorknob. This is the last room. Cornelio is loyal to me. He can't cheat on me. I know it. He loves me so much. Unti-unti kong binuksan ito. Nang mabuksan ko na ng tuluyan ang pinto ay nagbuhusan ang mga luha kong kanina pa gustong bumagsak. Napaupo ako sa sahig kaya napatingin sila sa akin. Almira, nanlalaki ang mata ni Cornelio nang makita ko. He is half naked, pati si ate ay ganun din pero nakababa ang lace ng brassiere ni ate. Should I call her ate? Sa lahat ng ginawa niya sa akin, for stealing my boyfriend. Bakit ganito, Cornelio? Bakit ate ko pa? Sinuntok-suntok ko siya sa kanyang dibdib, pilit niyang niyayakap ako. Almira, sorry, pinilit kong pumiglas at lumayo ako sa kanya. Bakit ate ko pa, Cornelio? Nadala lang ako sa kalasinggan ko, Almira. Set up lang ito, believe me. Break na tayo, Cornelio. You can't do that, Almira. Let me explain first. Yes, Cornelio, I can do that. Lumapit ako kay ate. Masaya ka na ba, ate? Hinawakan ko ang kanyang mga pisngi. Natalo mo na ako, ate, sa pinakamamahal kong lalaki, sa taong kakampi ko. Tumulo ulit ang mga luha ko. Sana matigil ka na. Hinalikan ko siya sa magkabilang pisngi niya. Mahal na mahal kita, ate. Tigilan mo na ako, ate, pagod na ako. Ramdam ko ang sobrang pagod ko. Physically, mentally and emotionally. Hayaan mo na ako, ate. And why would I do that? The heck, I care with you. Because I'm dying. Gusto ko manamnam ko naman ang mga huling sandali ko. Napatulala siya sa sinabi ko. Cornelio, thank you for everything. Hindi ka na-absent sa work mo just for me. I'll handle myself. I should handle myself at the first place. Sorry kasi naging pabigat ako sa'yo. I love you so much, Cornelio Robles. Don't you ever forget it. Take care of my sister. Be happy. I can't fight anymore. Tulala rin siya katulad ni ate. Kinuha ko na ang pagkakataon na ito upang umalis. Tumakbo ako pababa. Marami akong nabangga bago makalabas ng bar. Nang makalabas ako ng bar ay tumakbo ako ng tumakbo, hindi ko na maalayan na nasa kalsada na pala ako. Isang busina ng sasakyan ang nagpabalik sa diwa ko. Napahiga ako sa kalsada at hinayaan ang sarili na umagos ang mga luha. Nasa tapat na ako ng bar nang may sumulpot na babae.
Tiningnan ko ang babae na ngayon ay nakahandusay sa kalsada. Napababa ako ng sasakyan dahil sa babaeng may balak atang magpakamatay. Pagkalapit ko sa babae ay rinig na rinig ko ang kanyang mga hikbi. Pagkaharap niya ay nagulat ako sa babaeng nasagasaan ko. Almira, umiiyak kasi kaya hindi niya namalaya na nasa kalsada na pala siya. Almira, sorry, dadalhin kita sa ospital. Itinayo ko siya mula sa kanyang pagkakahiga. Timothy, ilayo mo ako rito please. Ilayo mo ako kay Cornelio. Anong nangyari? Akala ko ba, sisanduan niya si Cornelio? Don't tell me may nakita siyang kasama ni Cornelio. May pumasok na ideya sa aking isipan kung bakit umiiyak si Almira at tumakbo nang hindi na mamalayan na nasa gitna na siya ng kalsada. Ano ba, Cornelio? Nang makarating kami sa bahay ay agad ko siyang binuhat at inilagay sa kwarto ko. Inayos ko muna ang kanyang pagkakahiga at tinawagan ang family doctor namin. Sunod kong tinawagan si Alan, gabi na bro, punta ka sa bahay now na, andito si Almira at hindi maganda ang lagay niya bro. Ano ba ang nangyari sa iyo Almira? Anong nangyari sa inyo ni Cornelio? Bakit tumatakbo ka?